Okay. Ah, attorney, aning nagluntad bala nga landslide sa Barangay Ned, partikularmente sa Sitio Ildulog. Kamusta ang assessment sang MGB dito sa area, attorney, sining nasambit nga pagkatiphag sang kalsada didto? Okay. Puwede kong balikan siguro na as early as sa mga geohazard assessments sa atong MGB, Mines and Geosciences Bureau, kana nga area, ah, ginatawag na tao gina-classify yung moderate to highly susceptible to landslides. Hmm. Yun ang mga geohazard assessment ng MGB in 2016 and in 2024. Now, as early as 2019 pa, ara na sang report ang MGB namon na nagrekomenda or gipadala ngadto sa mayor in 2019 si Mayor Floro Gandam na based sa ilang assessment ang Sitio Dolog is talagang may mga observation recommendation sila na for the possible rerouting sang kalsada dira at saka nagsiling ngadto sa ilang report nga ang possible ang extraction ng coal will trigger, perhaps will trigger some earth movement. Yun ang nakasulod dito sa report sa MJB in 2019. Then naliwat na po kini in 2024. Doon na sila July 2010, doon na po sila kay doon na may tension cracks na nakita ngadto. Pero ang tension cracks in 2019 ara na sila nakita tension cracks sa area in 2019. But to my knowledge, sa pagkahibalo ko, ang operation sa coal in 2023. Hmm. So, sa aton pa, why pa sang operation, may tension cracks na. Okay. May tension cracks na. Then, in 2024, ara tong slanted, nagkandak ng pag-investigation ng MGB namon. So, at dito manggihapon ang mga tension cracks. In fact, at that time, nagsiling na nagrekomenda ang MGB na i-relocate itong mga nagpuyo dito sa 6 sitios ang na-identify. Apil na dito ang Eldolog in 2024. Okay. RD, iklaro ko lang, no, kaya ti halin sang 2009? Oo. Oh, may ECC na. Yes. At tapos attorney ang area sang Sitio Ildulog is prone siya sa landslide nga may permit or nga agin allow ining coal mining attorney nga mag-operate sa area. Ah, kabahin sa opisina namo, ang among participation is the issuance of ECC. Mm. Nakapag-issue na ang opisina namo in 2009 sang ECC. Tapos ang posibilidad diha, the coal operating contract was issued before that by the DOE. Ang kuan lang diha na issue ang ECC, hindi lang ko sigurado kung in 2009 established na ba yung highway diha. Medyo we have to check with the DPWH kung saan o gid natabo ng na-construct ng highway dira. I'm so sure. Base, when the ECC was issued, ara bansang scoping ang ginatawag, wala na factor in yung presensya sa highway diha. Nga diin, dito ang landslide. Moto, siguro, it's one block 380 yan. So, na-continue, na-issue ang ECC without taking into consideration the infrastructure present in the area, which is the National Highway. Medyo that would be subject to validation. Pero ang kwan dyan is after the incident, nagpakandak ulit og investigasyon ta together with the LGU og MGB naton dito sa area. And ang aton MGB, ang findings nila is yung possible heavy rainfall in February 11. Tapos ang steep slope siya. Tapos yung geologic formation sa area. Plus yung nakuha tong support sa dalom. Yung foot slope niya. Yung lateral support. So, wala na sang suporta katong buntod. So, mo tong posibleng isa to sa cause or sa cause. That would be subject to further investigation Okay. natin.
Okay. Attorney, after sa tong pagka-landslide, may ginakandak nga kon may ginkandak bala nga soil stability kag slope analysis ang MGB sa lugar kaya possible no nga may ara sa nga panibag-o attorney nga dalan o kon kalsada nga iga-construct may ginkandak bala nga soil stability ang MGB kag para i-secure ang area o kon ang luta bala kon mabaskog sa gihapon ang luta, attorney. In 2019, MGB already recommended the rerouting in 20 because of their findings in 2019. And this was reiterated. Ginliwat nila ang recommendation in 2024 na possible rerouting and relocation of the communities. Kay ara sang communities dito lapit sa may Ildulog eh. Sa babaw sa highway, ara sang communities. So recommended to the mayor yung relocation of the communities. Now, ngayon, ang recommendation nila ngayon is for the stoppage or interim stoppage of the operations, coal operations, in which nagpalabas kami joint stoppage order for 30 days muna within our level. Nakapirma ako to, the Regional Executive Director, yung MGB Director ko at saka EMB Director, nagpirma sang stoppage order for the operation of coal para mahitabo tong further in-depth investigation. Kay ara man ako pagawas nga to the EMB Director to review the ECC and possible amendment kung ano yun dapat ang mga environmental measures diha nga dapat atong i-institute diha sa area. So nag-issue ka mo sang ano to, attorney? Joint interim stoppage order Okay. sa operation sa coal Saan for una 30 siya, days. attorney? The release na mo the other day kay nakabaton man kami sa This month lang po. this week. Oh, this week. This week lang. I don't know if I can grab a copy. Meron ba? I think Monday or Tuesday. This Monday or Tuesday. Stoppage order for the operation, 30 days lang interim in the sense na it's within my level only. But we communicated to the USEC for field operation and the ASEC for the Environmental Management Bureau nga nagpabalo sa ilaha nga nag-issue kami sang interim stoppage order for further review nila. Pero in the meantime, I've instructed the EMB para mag-conduct of further investigation, in-depth investigation, together with other agencies and the MGB regarding sa area. Parang in-depth na. Tapos ano ba ang way forward naton? Okay. Then, at the same time, we communicated to the DOE na amo ni ang nag-issue kami sang stoppage order kasi to prevent further damage kasi ara sa community. So, yun ang isa sa rason nga nag-issue kami sang interim stoppage order kay medyo may community sa taas. Yes po. Further disturbance or extraction might trigger again. So, interim stoppage order. But, nagpadala kami isang sulat sa DOE na amo ni. Tapos, nirecommend ko sa DOE, sila man ang chair sa MMT to convene the MMT, yung multi-tripartite monitoring team. Appeal nila ang opisina namon, ang DOE, at saka ang provincial government. Okay. Ano ang posibleng nga long-term epekto sang soil weakening dito sa sitio Ildulog, attorney, kung magpadayon ini may risgo bala sang mas dako pagid nga landslide dito sa lugar? Kung ma-confine lang natin ang operation at saka may mga measures ka, baka naman po pwede rin. Basta the proper measures i-institute and magkaroon ng buffer siguro para hindi maapektuhan ang highway. Tapos, we will defer to the recommendations of the MGB kung anong dapat na kuan. Kasi sa balaod naton ginalaw man ang coal mining, di ba? PD 772 ba yung Coal Development Act? Yes. Naagyod na. Which is separate po na sa amon na 7942 na Mining Act na MGB na mo naga-issue. Sila man naga-issue. Ang amon dere is just to monitor and the issuance of ECC. Kung yung mga environmental measures na carry out. So, kini, amo na nga, gipa-review na to ang ECC conditions sa AMB. Tapos, kinahanglan bang liwaton to or ano ba ang recommendation nila. So,
That's our directive, my directive to the EMB director. Okay. May ginirekomendar bala attorney ang MGB nga mitigation measures pareho sang snow protection kag reforestation didto ukon na pagtanom sang panibag-o bala o kung ano ang mga ginarekomendar sang MGB para reforestation dito sa area. Ano man ang ginahimo kag paano masiguro kung tree planting attorney dito sa lugar, paano masiguro nga magatubo gid ang itanom nga kahoy sa lugar kay di ba mahuyang man ang duta kag nakuhaan siya sang coal. Now, kanang mga measures na tree planting would be in the form of rehabilitation of Yes, the area. rehabilitation, yes. Pero hindi mo na siya kung during the operations, extraction, siyempre, extractive activity. So, why pa ka sang mahimo nga stabilization? Dapat ang kuan na is baka dapat ang i-recommenda is gradual, dahan-dahan na ang kuan, tapos may mga mitigating measure. As to what kind of mitigating measure, medyo hindi ko pwedeng kuan. I'm not expert on that, but I'll rely on the recommendations of the MGB. But yung kuan, tama yung sabi mo, yung mga long-term na rehabilitation, Yes tree po. planting, that would be after. Yung kuan. Sa among balaod sa Mining Act, klaro na nito, doon ay progressive rehabilitation. Yes. Pero I'm not so sure about the yung coal mining because this is under a different law which is under the jurisdiction of the DOE. Kasi old law kasi yung pinagbasihan nila eh. Kasi Okay. sa Mining Act namin is you cannot disturb, you are limited to disturb only extract certain area. Hindi pwedeng kaagaran. So, may progressive rehabilitation sa Mining Act namon na after 50 hectares or 70 hectares, you rehabilitate muna this, then before you proceed to other area. Meron ganun sa amin. But iba kasi ito. This is under PD 772, Coal Development Act. So sa karon attorney ining mining company wala pa sang may nahimo wala sa inyo assessment nga rehabilitation nga para sang pagtanom sang May mga, I'm sure meron yung mga conditions sa ECC na to monitor the excavation at saka to ensure the air quality at saka yung yes. water. Meron yan. Pero yung paano ang approach sa excavation, medyo I'm not so familiar. Yung plano nila, yung ah, ano bang tawag doon sa kanila? How to extract. I'm not so familiar whether there's a system na by block ba within that. Kasi block 380, that's around 1,800 yung na-approve, 380. Then, as to the manner of extraction, scheduling of instruction, we're not privy to it. Kasi the operation per se is being monitored by the DOE. Ang sa EMB is just to monitor their ECC compliance. Compliance to the ECC conditions. Ganun. Okay. Sige. Ginamonitor bala sang DNR kag MGB attorney ang watershed no dira sa may barangay sa Lake Cebu inang watershed area nga posible maapektuhan sang pagmina kay ti ang pagmina attorney may epekto bala ini siya sa tubig nato no kun dira sa watershed sa Lake Cebu po. Composite team ang mag-imbita. Mo na ginatawag ng MMT, Multi-Tripartite Monitoring Team. Yes. So doon ay mga NGO dira, doon ay mga government agency, ang PEMO, at saka DNR, mag-investigate, mag-monitor sa area. Quarterly ang ilang meeting, but they are under obligations to monitor kung anong natabo diha sa pag-operate sa Daguma Agro Minerals Incorporated. Meron. Sa karon attorney kamusta ang assessment sang MMT no sa watershed na dira attorney may ara ba sang nakitaan ba o kamusta ang tubig safe pa bala attorney kay ti ini mga tubig ini nagainig ini sa mga taramnan sa mga residente man attorney nga lapit sa area. Walang report na gano'n ang MMT natin. Although doon ay mga issues raised, but I was told that those were fully addressed by the MMT at saka the concerned agency. So na-call agad ang attention ng mga operator. Kagaya ng mga, yung sinasabi mo na mga water, di ba? So
expected yan, may discoloration yan kasi in-extract mo eh. Kaya lang, baka may diversion yan sila, may diversion siya para hindi maghalo dito sa water supply sa mga tao naton. Kasi during yung surface runoff mo sa excavated area, makakause yan ng discoloration sa rainwater or surface runoff. So dapat may diversion yan sila na hindi maghalo doon sa river system natin. So ma-divert nila. Kasi if you allow that to flow to the quad, so magkaroon ng discoloration. Kasi excavation niya, coal yan. Diba? So magkaroon yan ng quad. So Okay. may mga measures yan dapat doon sa ECC. Attorney, ano na lang, pagpasiguro, kag ano na ang tikang nga ginahimo sang MGB, kag DNR sa lugar, ano nga mga tikang ang ginahimo nyo, attorney, para makitaan bala kung may paglapas, bala ining nasambit nga kumpanya, attorney, sa balaod. Amo tong tungod sa recommendation sa MGB, sa report nila sa assessment, nag-issue kita ng stoppage order para patigayon sang full-blown in-depth investigation kung ano talaga dapat. Then we will make the necessary recommendations to the DOE, whatever necessary. Kung talagang hindi pwede ang coal mining, we'll try to see kung ano ang laman o ng report ng investigasyon or resulta sa investigasyon. Basta ang kuan ko is investigahan namon. Pero katong natabo gud na investigasyon is nakita lang namo ang possible cause. Yung lateral support, rain. Pero kung anong dapat diha himuon, kung way forward naton, kung talaga bang delikado, finally we have to stop everything, that would depend on the investigation. Ngayon Okay. sa gagawin kasi may directive na kami to investigate. So, we make representation doon po sa DOE kay sila man nag-issue sang permit. Okay. Attorney, kung sakali man no, nga sa inyong investigation, may nakita nga paglapas ining nasambit nga kumbuyuhan sa ilang balaod, attorney, sa balaod, no? Posible ba nga mapauntat, mapasara ining kumpanya, attorney? If it is for violation of the ECC condition mo na yung palantaw kay ang nakabutang manggod sa ECC condition very general eh. Yes. So ang siling nila sa mga kaupod ko sa mga EMB, yung mga specific restriction nandun yun sa environmental management plan, wala sa ECC itself. So palantaw na to sa environmental management plan at saka yung sa EIS. The EIS is the study to support the ECC. But in between that, there is that environmental management plan, the commitment of the company, as well as the restriction and condition that they have to observe. Okay. Kaya minsan, general yung ECC nakalagay na they have to secure permit and others, mga ganun. So, mo ito gipalantaw. Now, if there are violations, so we could perhaps suspend or cancel the ECC. So that would result to the final stoppage of the operation, possibly. But we communicate also to the DOE since it is the DOE, ang DOE kasi ang issuing office Okay. and it's within their jurisdiction. It would appear na yun nga ang nabasa ko nga, parang nagtulakan kayo. But unfortunately, ito is governed by what? Sa tingin kasi natin, sa lantaw natin, basta may excavation niya, TNR ina. But hindi ganon. Pero yun nga, hindi ko masisi yung public na parang nagturuan lang kayo eh. Ganon. Pero may role kami dyan. Aminado kami. May role kami in the issuance of ECC and ensure at paglantaw nga katong mga conditions sa ECC natuman gid sa kumpanya. Amo na. Okay. Sang MGB kag DNR para mapauntat kung sakali man may ara sang violation ining nasambit nga kumbuyuhan, attorney. In fairness to the MGB, ang role sa MGB in the form of technical assistance. In the first place, this is not an MPSA under the jurisdiction nila. This is a coal mining. Although, ang sa isip sa tao it's mining. Tama? Kaya noon, Yes. DNR ina.
Pero yung nga sabi sa ordinary layman is nagtulakan lang kayo. Pero ang kwan kasi is, the MGB is technical assistant. Kaya they have the expert. Mga geologists, Yes. meron kami expert. But so yun ang ginagawa namin. Yung nag-geohazard map, amin yan. Geohazard mapping, tapos nag-investigate kami, and the MGB even recommended ng geotechnical assessment, possible rerouting. Sinabi na ng MGB na may tension cracks. You relocate the communities. Mga ganun. Sinabi nila since 2019. Na ulit naliwat kina in 2024. Nagkaroon doon ng issue karon in February 13, nagka-issue. So, we joined the LGU in the conduct of investigation. Okay. Tapos, in the end, nagkaroon sila ng recommendation na medyo preno anayta. Kasi parang one of the causes is the extraction. Kasi na-deprive sang lateral support. Although, hindi gisiling sa MGB na ang coal mining is the primary or the only cause. Merong Contributing sinabing factor. earthquake, merong the geologic formation, at saka yung heavy rains. May sinabing gano'n. Kaya nga, meantime, hindi tayo pwede mag-intay sa final investigation. Nag-issue tayo ng stoppage order interim for 30 days. Okay. So, joint yun, nakaperma ako, anchored on the ECC issuance for the review of the ECC issuance. Pero we communicated to DDOE. Pero gusto ko makipag-usap sa din among ourselves lang. Sa bulubanta mo, attorney, san o matabo ining stopping nga stopping sang coal mining company? Yung yes. talagang yung as a final Yes. I cannot speculate on that siguro kung paano ang side direction ani. Sang stoppage order. Opo. Napadala na sila. Sa lantaw ko, they will comply. Okay. They will comply. Pero wala pa man ko kabati sang feedback sa kumpanya. Pero I'm sure na they will comply. Responsible naman yung kumpanya siguro. So they will comply with the order. Yan lang taon na to. Ang lang dapat ma-carry out ang investigation. Tapos we will coordinate with DOE. Kung Okay. anong dito kasi sila nga ang Okay. Sa karon, attorney, klaro nga may ginahimo ang MGB kaga DNR sa nasambit nga area kag wala nagapabaya no ang talatapan sang DNR kag MGB, attorney. Siguro it is safe to say that one na somehow nagampanan namin ang trabaho namin na to monitor the area. Kailan sadyang yung area na yun, sabi nga ng MGB, talagang prone to landslide, moderate to highly susceptible to landslide. Okay. Sa geohazard map nilang ginhimo. Okay. So, bisag walay earth movement, prone gihapon sila. Because steep ang slope eh. So, medyo nadungagan lang sila na trigger because of that operation. Or mga ganon. Malamang, we're not saying na kwan yun sila, hindi sila factor. Sa initial investigation, factors siya. That's why we need to investigate further. Now, if there's a way na may recommendation, may mga measures na maiwasan yung landslide na which would endanger the communities, baka pwede pa rin. Mga ganon. And they can still continue the excavation to para ma-extract ang resources. Basta it would not endanger and there is that rehabilitation component. They will rehabilitate the area. At saka walang infrastructure at saka yung communities or walang mangyaring masama sa communities. So, baka pwedeng that would be one of the things na kailangan tingnan. Siguro. Okay. Mensahe niyo po sa lahat ng mamamayan at lalo-lalo na po sa Barangay Ned Lake Cebu at pagpapasiguro po sa lahat ng mamamayan doon. Naintindihan ko yung mga naramdaman ng mga communities kasi nangyari na yung landslide but ang pwede lang naming gawin is gampanan namin ang aming mga trabaho at saka tingnan namin, i-review namin yung mga palisiya namin
lalo na doon sa ACC conditions. Tingnan namin. So, kami ay medyo nakuan din. Ano bang tawag dito? Nababa nangyari dahil nagkaroon nga ng landslides. At saka, hindi namin ginusto ito na mangyari. Kaya gusto namin mag-conduct ng investigation upang sa ganon magkaroon kami ng rekomendasyon sa kung ano man ang dapat gawin doon sa coal operating contract. Kung itutuloy ba, anong mga measures ang gagawin. So, sisikapin namin matapos ang investigation within 30 days. Sisikapin namin. Pero itong mga nangyayari ito at saka yung aksyon na ginagawa sa rehiyon namin, sa DNR, pinaalam na namin ito sa central office na we've done this, ito ang update, at saka kailangan kami makipag-usap sa DOE. Okay. Maraming salamat, attorney, at magandang hapon po. Salamat, Bombo Rizal.